Hello there mga ka-success! This is me, Leslie G, and you're watching Access Fave. Sa bago pa lang po nakapag-discover nito ating channel, ang Access Fave po, dito pinag-uusapan natin ang pagnanegosyo, lalo-lalo na sa pagnanegosyo ng motor parts. If sa tingin ninyo, yung ating mga vlogs or yung ating mga videos makakatulong sa inyo, well, don't forget to give a thumbs up, subscribe to my channel. Please do help me get motivated na gumawa ng mga bagong videos, mga inspiring, interesting, at informative vlogs for you by clicking the thanks button po na nasa baba. So for today's vlog mga ka-success, pag-uusapan po natin ang resibo or BIR receipts. Magkano ba yung ating magagastos kung magpapaprint tayo ng resibo, ano-ano ba yung mga requirements sa pagkuha nito, at lahat ng pwede natin pag-usapan with regards sa resibo. So papaano, let's get started. So, ang unang-unang requirement na kailangan natin para makapag-print tayo ng resibo, no, BIR receipts, is, syempre, kumuha muna tayo ng Certificate of Registration sa BIR. Ipaparegister muna natin yung ating negosyo na sa BIR. So, yung form na yan is yan yung tinatawag nilang 2303. So, pero pag meron ka na yan, well, set aside na lang muna at proceed tayo sa pangalawang requirement. So, yung pangalawang requirement naman natin mga ka-success is yung ating annual registration fee ng BIR. Yan yung binabayaran natin sa BIR na 500 pesos. And yan yung form na 0605. So, if nag-renew ka na, di ba, pag mag-renew ka, meron kang babayaran yan na registration fee. So, yan yung 500 pesos. So, yan ay i-photocopy mo if ever meron ka yan, i-photocopy mo yan and set aside, and then add that to the number 3 na requirement natin. Sa pangatlong requirement natin mga ka-success is kailangan natin i-fill out yung form na 1906 or the authority to print receipts and invoices. So, yan yun, kailangan natin siya fill upan, no? Ayun yung pang-apat naman na requirement mga ka-success is yung sample nung resibo na ipapagawa mo. Makukuha mo yan dun sa printing press kung saan mo ipapagawa yung resibo mo. Bale, kung magpapareprint ka lang na resibo, kagaya ko, nagpareprint na ako kasi naubusan na ako ng resibo, well, ang kailangan mo lang ipakita is yung last copy ng resibo. Ito, yung kailangan lang ata nila is yung last na number, no? Last number ng resibo. Pero nung nagpagawa ako mga ka-success dun sa first batch ng aming resibo is yung from the third at fourth na requirement, ang mismong printing press na yung bahala na mag-process nun dun sa BIR, at mag-aantay na lang ako na matapos nang ma-print yung aming mga resibo. Tatawagan na lang nila ako na natapos na yung resibo at okay to pick up na yung mga resibo na pinagawa ko. Well, nakita ko that's a good thing naman kasi bawas stress, bawas gastos, at bawas na rin sa mga hindi na time consuming kumbaga sa akin. Makakagawa pa ako ng iba pa mga trabaho ko, no, dito sa tindahan, no. Antay na lang tayo. Yun. So, eto yung mga bagong mga resibo na pinagawa ko mga ka-success, at sana mag-a-unwrap ako ngayon kaso na-unwrap ko na kagabi mga ka-successes. So, ayun. At eto yung bago natin. Eto yung sample ng mga bago natin na mga pinagawang resibo. So, the same lang din sila ng kung saan ko pinagawa yung first batch, dun ko din pinagawa yung second batch na. Para uniform kumbaga, uniform na lang yun sila. Pero, sa tingin ko, medyo siya, 1/4 kasi ito na size, pero medyo malaki siya, mas mataas at malaki siya. So, sa first batch na receipts na pinagawa ko, 25 pieces po, 25 booklets kumbaga yung pinagawa ko nito. And, lang po siya, duplicate lang po siya, no? So, bale, isa para sa customer at isang copy para sa amin. Yun lang yung pinagawa ko. And, nakalimutan ko lang kung magkano yung ginastos ko para sa pagpaprint last time, no? Pero, ngayon, yung new batch of receipts
yung is pagpa-print mo lang is 3,000 pesos. Pero naka-less ako ng 100, so 2,900 na lang yung binayaran ko. Well, okay na lang din kasi nabawi ko yung pamasahe ko sa jeep. Nag-jeep lang kasi ako pagkuha ko. Mga ka-success, dito naman po, sa first batch na pinagawa ko, this was last 2019 ko pinagawa ito. Last time kasi, meron nakalagay dito na validity, no? So, 2019 ko siya pinagawa or in-issue yung aking, COR. Then valid siya until 2024. So, 5 years yung validity niya. Dito naman, nung chinek ko kagabi, wala na siyang validity, mga ka-success. Wala na nakalagay na validity sa kanya. No, sinearch ko siya kung bakit wala ng validity. Wala na pala talaga, mga ka-success. Ito yung aking mga na-research kagabi, mga ka-success. Babasahin ko na lang, no? So, this is from the Republic Act number 11032, otherwise known as the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. So, paano, mga ka-success, naglabas si BIR ng Revenue Regulation number 6-2022 or the removal of 5-year validity period ng ating receipts and invoices. And this is a great news, mga ka-success. Alam nyo ba? Kasi siya, nakakapag-relieve sa ating mga taxpayers ng burden, di ba? Burden siya, mga ka-success, kasi it cost us a lot of money, lalong-lalo na kapag ka, di ba, meron ka pang pwede sanang magamit ng mga resibo, kaso nga lang, na siya, meron siyang validity, ma-expire siya, pero hindi mo na, since ma-expire siya, hindi mo na siya magagamit talaga, di ba? Kasi kung mag-i-issue ka ng resibo na, na siya, na-expired na siya, alam nyo, magkakaroon kayo ng penalty niyan. Bakit ka magkakaroon ng penalty? Kasi nag-issue ka po ng unregistered receipts. Unregistered na siya kasi expired na siya, mga ka-success. So, makaka-ease talaga siya ng ating burden, mga ka-success. Etong regulation na pinalabas ng ating BIR dahil hindi na tayo pa magpapa-reprint, gagastos para sa pagpapa-reprint ng mga bagong receipts kasi wala na po siyang expiration, no? Merong forever sa ating resibo. So, etong revenue regulation na ginawa or nilabas ng ating BIR, mga ka-success, nag-took effect po siya last July 16, 2022. And from that moment, all na resibo na hindi pa expired, pwede mo siyang gamitin until na maubos siya at i-disregard na lang yung kanyang nakalagay na valid until yun. So, for more information with regards to this revenue regulation, mga ka-success, you can visit www.bir.gov.ph. So, I think this ends our topic for today. Hopefully, marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. Nakuha ninyo yung ano-ano yung mga requirements at kung with regards dun sa validity ng ating resibo at alaman nyo din kung magkano ba yung dapat ninyong iset aside na cash para sa pagpapagawa ng ating mga resibo. So, ayun, at maraming salamat po. Hopefully, hindi nyo makalimutan na mag-subscribe sa ating channel and i-click na din yung notification bell para po maging updated kayo sa mga bago nating mga vlogs. Maraming salamat po. Bye!